Tumatanggap po si Jeff ng payola na Tumbago. Si Jeff Tumbago, tumatanggap po siya ng payola na ang biyahe po ng mga van ay Pasita, Cubao. Matapos na magsilbing whistleblower kung saan ibinunyag ang umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB, si Jeff Tumbado na ngayon ang itinuturo ng isang transport group na siya umanong tumatanggap ng lagay o payola sa loob ng ahensya. Si Tumbado ay dating nagsilbing executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Ayon kay Michelle Sapangila na siyang may-ari ng isang transport corporation, mayroon umano siyang mga unit ng taxi na na-impound ng LTFRB kahit pa mayroon itong legal na prangkisa. Nais niyang ilapit ito noon kay Chairman Guadis para magawan sana ng aksyon ang kanyang problema. Ngunit pinadaan muna umano siya kay Tumbado. Direkta niyang inakusahan si Tumbado na siya umanong nanghihingi sa kanya ng pera kapalit ang pag-areglo sa mga na-impound niyang taxi. Kung kaya kong bayaran ng 500,000 ang aking impound para lahat malinis, yun ay kanilang aayusin na parang walang nangyari sa aking impound. Pagdating sa legal, natatabunan na naman ang dokumento ko dahil si Jeff tumatanggap ng pera against sa isang corporation din na nagtatayo na kalaban ng aking corporation na nagpapatakbo ng kolorom. Kwento pa ni Michelle, mayroon siyang dating miyembro na lumipat sa pangungolorum mula nang ma-impound ang minamanehong taxi. Nagkataon niya na nahuli ito ng enforcer ng LTFRB at napag-alaman kay Jeff Tumbado rin inilapit ang problema kapalit ang pera. Sir Jeff, nahuli yung unit, maari ho bang arborin mo? Sabi ni Jeff, sige kakausapin ko yung enforcer na hindi matikitan para hindi makarating sa office of the chairman. Sa totoo lang, hindi naman talaga involved si chairman sa hingian sa mga lagay na yan. Kahapon naglabas ng affidavit of recantation si Tumbado kung saan binawi nito ang mga naunang aligasyon laban kay Chairman Guadis. Sinabi niya na nabigla lamang siya, nagkaroon ng maling paghatol at naimpluwensyahan ng ibang mga individual na maaaring nakadagdag sa kanyang pagkalito. Pero iginiit niya na mayroon pa rin namang maling nangyayari sa LTFRB na kinakailangan ng agarang investigasyon ng mga otoridad. Sa Viber message na ipinadala ni Jeff sa UNTV News, sinabi nito na saka na lamang siya magpapa-interview upang ipahayag ang kanyang panig. Samantala, iginiit naman ng Pro Movers Transport Alliance na isang grupo ng mga consolidated PUV na dapat pabalikin sa pwesto si Chairman Guadis dahil wala umanong katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kami sa aming grupo, 10 na ibang pang grupo ng transportasyon ay nagpapahayag at tahasang nagsasabi na kami ay nagproseso ng aming mga dokumento at kahit isang singkong duling ay wala po kaming ibinibigay sa LTFRB at wala rin pong anumang pabor ang hiningi ng aming butihing chairman. Sa halip siya lamang po ang nakita namin na tunay na nagmamalasakit sa aming sektor. Kaya nais niyang ipatupad ang deadline ng consolidation sa darating na si December 31, 2023. Ayon sa grupo, sakaling ituloy ng Manibela ang tigil pasada sa Lunes, handa silang tumulong sa pamahalaan para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero gamit ang kanilang mga modern jeepney. Naniniwala ang mga ito na hindi naman umano mapaparalisa ang mga ruta ng jeep dahil kakaunti lang naman ang sasama sa transport strike gaya umano ng nangyari sa mga nakalipas na tigil pasada ng grupong Manibela. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.